Alright, good morning guys. Maagang rides natin ngayon. Mag-isa lang tayo. Ang destination natin ngayon is Lucena kasi magre-renew ako ng passport ko. Yun ang pinakamalapit na malapit na date na pwede kong mapuntahan. Kasi yung ibang DFA offices, matagal pa yung dates na available. May April. Gusto ko lang i-renew yung passport ko. So, rides tayo. Medyo maulan ngayon. Sana hindi lumakas. Nakakapote nga ako eh. Tapos hindi ko muna i-minot yung 360 ko. Kasi wala akong, what you call that? Yung waterproof case para sa yun sa 360. So, ito lang munang front camera ko yung ginagamit ko. So, sana hindi tayo ulanin ng malakas doon. Papunta doon. At medyo mahaba-haba to. Sa mapa, 3 hours and some minutes. Ito pa nga lang, traffic na eh. Lagi talagang traffic dito sa may sa amin dito. Kasi pasokan ng mga estudyante. So yun nga, i-renew ko yung passport ko. Medyo nalito pa nga ako sa requirements ng kung anong kailangan ko. Kasi akala ko kailangan ko pa ng PSA. Pag wala ka palang pagbabago sa pangalan mo or any kind of important details, hindi mo na kailangan ng PSA mo o ng birth certificate. Ngayon, kung meron kang change name, syempre kailangan documented yon. And of course, you have that PSA document. Kunyari, nagkaroon ka ng nagpakasal ka and yung anointed name, merong tinatawag na anointed name, anointed pa yung pronunciation doon. Yan yung change name. Parang medyo meron ka pinabago sa pangalan mo for some reason. Siyempre, naka-record din yun sa statistics sa PSA. So, kailangan mo mag-present nun. Kasi yun na yung mag-a-appear sa passport mo. Pero kung yung passport mo is yung hindi siya e-passport, meron kasi tinatawag na e-passport, yung lumang version niya. Alam ko before 2014 pa yung mga lumang passport. Hindi ko sure guys. 2018 yata or 2014. Basta ganun, nasa date na yun. Nasa year na yun. Kung passport mo is yung luma, yung walang logo, may makikita kang maliit na logo doon sa passport mo sa harap, tsaka doon sa data page na parang envelope. E-passport na yon. Ngayon, kung wala ka nun, kailangan mo pa rin mag-provide ng PSA mo. Required yung PSA pag wala na. So, mamaya pa 6:16 darating tayo doon ng around 9 AM. Ang appointment ko sa 11. Inagahan ko talaga para hindi ako magkaroon ako ng berya sa kalsada. Inagahan ko talaga yung alis ko. So at least nandun na ako. Tambay lang muna ako. Saan ako pwede tumambay doon. Marami naman siguro tatambayan doon. Hindi pa ako nakatambay ng Lucena. Nakapunta na ako ng Quezon Province sa Calawag. Stop by lang yung bus. Nakabus pa ako noon. Pero hindi pa talaga ako talagang sabihin mo na gumala sa Lucena. Actually, hindi nga ito gala eh. Government thing itong gagawin ko eh. Alright, so patayin ko muna itong camera and mamaya puhuparin ko itong kapote ko pag nawala yung ulan. Napakainit kasi pag nakakapote. And papagas din ako maya dun before ako pumasok ng expressway. Guys, siya nga pala dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel and nakalike sa Facebook page, please don't forget to subscribe and follow the Facebook page Moto Macho, and you can share the video, like, share and comment. That's would be very much appreciated guys. Mula sa inyong lingkod, dito pa din ako sa San Pedro. Napaka-traffic dito. Parang mas tatagal pa ako dito sa may samin bago kaysa sa mga bus na to. Lagi na lang pag magsasakay, gigit na pa yung mga yan. Ayaw malay tabi ng kote para maka-overtake yung iba. Mga walang disiplina! Puro kayo pang karnaval! Parang hindi siya bypass road, shortcut. Papunta rin sa expressway ng Southwoods. Wala pa kasi ditong expressway guys sa may San Pedro yung papunta ng South. Pero ditong expressway, pag galing ka ng Alabang, galing ka ng North, exit lang siya. Wala pa siyang entry papasok. And meron parang may entry. Wala nga entry doon, puro exit lang ata yung nakita ko. Magulo pagdating lahat ko nasa pakikita. Hindi ko sure, correct me if I'm wrong guys. So pag alam ko ginagawa na yon, nakita ko sa isang Facebook post na yun ginagawa nga yung southbound and northbound entry and exit ng expressway. Mamaya nasa expressway tayo, alam ko ang pasok ang exit kay Torpina, then yun dire-diretso na yung papunta ng Lucena. Sakit sa likod niya 3 oras. Practice na rin to para doon sa endurance ride. Meron kasi akong sasalihan na endurance ride, isa niyaya ako ni AETV. Yun nga pala, wag niyong kalimutang subscribe si AETV. Isa ring matinik na motovlogger. Ganda ng motor nun. Siya yung nagyaya sa akin. May pa naman at wala naman akong gagawin, hindi sasama ako. So Laguna Loop siya, hindi siya big bike lahat, open siya sa lahat ng CC. And sa mga gusto sumali, hindi pa-flash natin sa screen yung Facebook page. This is not sponsored ng event
Inaano ko lang, sinasabi ko sa inyo baka gusto nyo sumali doon sa event na yon para masaya, mas marami, mas masaya. So, syempre, required na complete gear. Requirements is complete gear. Tapos, bawal daw bang maingay na tambucho. Alam ko sa lower CC, bawal. Pero pagka big bike ka, syempre, given na yung lakas ng tambucho, kailangan sa mga big bike yung malalakas yung tambucho kasi delikado yan sa expressway. Pag mahina yung tambucho mo, hindi ka maririnig ng ibang sasakyan. Kung maaksidente ka pa. And nandun naman yung lahat ng details. Ang alam ko meron silang early registration which is 1,600 pero tapos na siya. Alam ko last day nung February 15 or February 16 and then pagtapos na yung early registration 1,850 and hindi ko natin yung details kung ano yung kasama nung 1,850 pero alam ko may kasama yung jersey ba yun? Jersey ba tawag? May itatawag mo rin basta t-shirt. Good deal na rin. Binayaran mo naman yung saya doon. So, full tank natin. Ngayon ay reset ko tong doon trip ko. Simulan natin ng South Boot. Zero ko yan. I-reset ko na nga ngayon. Yan, naka-reset 0 na yan. Then natin kung ilang kilometers yung hanggang doon sa Lucena. 100 kilometers nakita ko. Ito nga nakalagay sa mapa, 100 kilometers. So bali ka, 102 kilometers ako. Mahigit. Hanggang bahay pa yun. Mamaya maghuhubad na siguro ako ng kapote. Alas man ang bunga mo. Baka hindi na siguro uulan na ito. Ulan pa kaya? Dilim pa ng Maya siguro mga 7. Pagka pa-picture ako para sa passport, soaking wet ako niyan pagka hindi ako nagkapote. Pero mukhang hindi naman umuulan dun sa may south maliwanag. Lang yan, mukhang sa San Pedro lang umuulan umulan dito pero as in currently umuulan dun sa San Pedro dito sa Cavite or Binyan na pala itong South Woods pero dumaan ako dun sa Cavite walang ulan. Medyo umiinit na yung panahon so mapasok na tayo na expressway then papagas na ako sa may Caltex siguro sa may puntang Plaza. Malapit na tayo sa entry na expressway and of course pakaliwa tayo dahil pupunta tayo ng south. Papagas tayo sa may Caltex Plaza. Kaya pa naman to ang ganda for sure. Ito yung malubak na ayaw ayusin sana hindi madulas sa expressway, hindi tayo makakarangkada. Dulas nga ito. Hindi ko muna inubad yung kapote ko, maya ako na ba rin paglampas ko na turbina kung walang ulan doon. Alright, so pagas muna tayo rito sa Caltex nga to diba? Dito sa may Caltex Plaza. Full tank muna tayo. Nakakainis. Ngayon pa talaga umalang ko kailan ako may lap. Alright, so pa-exit na tayo dito sa matong exit na to, turbina. Medyo traffic dito. Kanina hindi lang bukas yung camera. May gumugulong na troso sa expressway. Tumama sa gilid ng motor Tangina, hindi ko na kung saan tumama dito. Tingnan ko mamaya. Buti na lang di ko nagulungan, troso talaga putang Tapos ang takbo ko noon, buti na lang ibaba ko ng mga 50 or 40 yata yun. Tangina, delikado yun. Gumugulong Maliit na troso lang Pero ganung mahaba siya, tapos ang taba. Alas man ang bunga mo. Yung taba niya hindi naman ganun kataba. Siguro mga doble ng braso ko. Puta. Kung nagulungan ko yun, baka pinulot na ako sa kangkungan nito. Wisit. Thank you Lord, di tayo na pahamak. Kita ko agad walang yun, nakala ko karton lang Nung papalapit na ako, troso pala. Sayang, hindi ko na record para nakita yung itsura na troso na yun. Anyway, hubarin ko yung kapote ko maya ang init. Grabe, wala na yung ulan. Napawisan na ako. Init ng kapote ko. Alright, so wala akong matabihan dito para tanggal ko yung kapote ko. Kasi ko nang habang traffic. Guys sina natin ito yung kapote ko at uminit na siya. Wala na yung ulan. Sabi na hindi maulan dito sa Quezon Hindi pa pala Quezon to. Part pa rin to ng Laguna. So kung ito ng Batangas. Init. Yan na. Okay guys, patayin ko muna yung camera and then uparin ko muna itong kapote. Okay, so kakanan tayo dun. Punta tayo sa tinuturo ng papuntang Santo Tomas. Grabe ang traffic dito. Sir, sorry na, sisingit ako sir. Sorry na sir, huwag ka na pong magalit sa akin. Pwede na sana akong kumanan dun. Putang yan ang luwag Laki lang nitong truck na to. Ay nako, sana kita ako ng bus. Ay nako, hindi tayo makapasok. Singit. Alright, salusutan na natin yung traffic. Sobrang traffic dun paglabas ng expressway. And dito na tayo sa papunta ng papunta to na Santo Tomas 2 oras mahigit pa ang biyahe papunta ng Lucena. So medyo malaki-laki ang kakabikin nitong bus na to kaya punahin na natin. Grabe ang traffic dito. Mamaya pag uwi ko traffic din yun nga, buti na lang hindi ako na-aksidente ron sa troso na gumugulong sa expressway. Delikado talaga yun. Kung kotse makakagulong nun, pagka tumama sa pangilalim, hindi minor damage lang, pero pusang pag motor ang nakagulong doon, hindi lang minor injury aabutin mo doon. Pero galing siguro galing sa truck yun. Nag-vlog. Medyo wala ng traffic dito sa lugar na to. So ayon sa maps, kakaliwa tayo. So
Punta na tayo dito sa kaliwa. Gusto ko sanang mag stop over muna. May nakita ko Starbucks, siguro mag-stop over muna ako para makapagkape naman kung oras ng tulog ko. Ano ba to? Rotonda ba to? Pwede pong kumaliwa doon? Pwede nga. Alright, nasa Santo Tomas na tayo. Ayan o. City of Santo Tomas. SM City of Santo Tomas. May makita tayo Starbucks na makapagkape-kape. Ang init ah. Baba natin yung visor natin para hindi tumakatagos sa pagmumuka. Yung init. Malayo pa, 2 oras pa ako magmumotor, no? Mga stop over siguro ako pagka 1 hour ago na. Pagka 1 hour left na lang yung natitira ko dito sa map. Wala akong makitang kapihan dito sa Santo Tomas. So magkape, Starbucks pa rito or yung kilalang kapihan dito sa Santo Tomas. Come on, Batangas, you're known for good coffee. Asan ang mga cafe nyo rito? Bicol's Toasted. Bicol. Banda yung kape ko lang dito. Diyos ko. Hindi ako makitang kapihan. Visit na yan. Naantok ako. Init ah. 7:30 pa lang. Tirik na yung araw kanina. Kanina, ang lakas ng ulan. Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal, dapat may malapit na kapihan dito. Ay, nako. Isang oras may get. Kulang 2 oras pa ako babiyahe. Tapos pa uwi, ganun din. Kakapagod, mandoy. Parang never ending motorcycle ride to ah. Baka nakakapag-ride ng ganito katagal yung abot ng 3 oras. Pag-ride ako papuntang kasama ko si Mrs. Ito lang recently may binenta kaming mic sa may Quezon din yun Limutan ko saan puta. Ulyanin talaga ako. Tiyaong nga tayo. O Sariaya. Mas malayo ata itong Lucena Kasi nung doon parang less than 2 hours lang kami doon. San Pablo nga kami lumusot tatanan Talagang kapihan Kaya na ako kakain, nakapasting ako. Pag-uwi na ako kakain ito. Babawas tayong timbang at nadagdagan na naman tayo ng katimbangan Mabuwag yung kalsado, sarap diretso mo. May truck na malaki. Puro 7-Eleven. Tayo may tubig na lumatalsik dun. Puro 7-Eleven yung nakikita ko, nakakainis. Gusto ko kape. Wala pang parking ng 7-Eleven. Lamig na ng hangin dito mga chong. Nasaan na ba tayo? Sa Taclara International Corporation. Ano ba lugar na to? Lamig na ng hangin dito. Kakaginaw. Alaminos? Alaminos nga ba? Bigla ko napunta sa Alaminos. Alaminos nga ba ito? Hindi ako makaharap ng establishment na may lumihan. Gusto ko kape. Kape. Uy, shit, lakas. Kakahanap ko ng kape. Muntik pa ako malubak San Juan Elementary School. Walang mapagkapihan din Nabago yung accent napunta lang dito sa lugar natin. Hindi ko pa distinguish kung anong lugar to. Lumi, Batangas. Mukhang Batangas to San Juan? Batangas ba San Juan? Happy Fiesta, Barangay San Juan. San Juan, Laguna? Pag wala nga lang sa geography Saan papunta yun? May expressway ba yun? Kung expressway yan, bakit hindi ako doon pina-exit? Bakit kung saan pa ako pinagdadala? Refill! Ayos yung pangalan Talaga namang di mo malilimutan Teka lang, refill ako ng gas saan? Sa refill! Ang galing na Ang galing marketing strategy na Kape, please! Give me a coffee shop, please! Maaga pa naman, alas 11 pang appointment ko sa DFA. So, kakanan tayo rito. Ayon sa mapa, medyo traffic daw. Bakit? Lumihan yan Ba't walang kapihan dito? Yung mga kape. Ang ganda ng helmet nyo. Ay, okay. 1 hour and 49 minutes. Puto sa mga sakit na yung wet packs ko. San Juan. Ano ba ito? Batangas kaya to? Alaminos. San Juan Alaminos. Ganda ng bike nyo. Classic. Ano kaya motor to? Mga stick Parang yung kaya kay Coco Martin sa ang probinsyano. Ang ganda makita yung brand. Ganda pa ng helmet niya. Plastic Ayun, Owl Cafe. Sarado pa. Nakakita na ako ng cafe yan. Sarado naman. Para may kasabay tayong big bike. Big bike ba yan? Hindi ko na big bike Lakas nung niya tambucho. Pero hindi ko sure kung big bike. Saan ba tayo diretso? Oo nga, diretso nga. Nagkaroon lang ng road something. Kung sa ulo niya itong lugar na to. Ibutan niya yung rotonda niya yung gano'n Tangin na kailangan ko marot ang kape yan talaga. Medyo inaangkap na ako. Wala ako nakita. Pagsaka ko sa 7-Eleven ito. Pagmamansar na lang tayo muna. Woo! Lamig na rin. Ang sarap! Ang sarap ng hangin. Napakalamig. Woo! Sarap dito. Araw-araw ganito kalamig ang panahon. Tangina. Sarap. Hindi mo na kailangan mag-electric fan o mag-aircon. Pero siguro pagkatanghalian, mainit dito. Kaya ko makita kape na. Shit, tumigil. Alright, San Pablo, Laguna na tayo. City of San Pablo. Shit, ano yun? Lupak pa yun. Malayo-layo pa mahigit 1 oras kalahati pang biyahe. 1 hour and 40 minutes. Bago tayo makarating sa Lucena. Woo! Grabe. Sa ngalan ng pagre-renew ng passport ng mabilisan. Tumayo tayo mula San Pedro de Laguna hanggang papuntang Lucena. Boss, ano ba? Dapat na akong makita ng Starbucks hanggang ngayon lang yan.
ng kapihan, Coffee Bean, mga masasarap na kaping barako dyan ng Batangas. Pero siguro pagpasok natin nun, ay di na yata ako dadaan ng Batangas, ano? Kanina yung sa Santo Tomas na yun. Tapos iba na yung way na to, Quezon Province. Hindi ko alam kung ano yung delicacy dito sa Quezon Province doon sa may Lucena eh. Tingnan natin kung anong pwede nating mabili doon. May Anytime Fitness din pala dito. May kapihan dito kasi pagka may jeep, may kapihan. Layo pa natin. Medyo umiinit na, tumataas na yung araw. Coffee Nico. Nang niya sarado, lahat naman ng mga kapihan dito sarado. Wala pang 24 hours na coffee shop dito. Nakahanap tayo ng coffee. Vape na rin ako eh. Maglo-long sleeve na ako at mainit na. Lahat ng okay. Lahat ng klase ng sasakyan pwede mag-drive through. Kahit e-bike pa yan. Panalo sa tindihan traffic dito traffic. San Pablo. Talaga kahit saan talaga may traffic talaga. Talaga mawawala yan. Sana magkaroon ng expressway na papunta hanggang Lucena. Magkakaroon kaya nun, no? Kasi nagawa nga nila yung Star Toll na Batangas, hindi ka na magbabaybay. Magagawa rin nila yung pagka sa Quezon Province. Diretso Bicol. Bilis na ng papikol mo niyan. Wala ka ng problema sa traffic yan. Pero hanggang ngayon, nahihirapan pa rin tayo maghanap ng kapihan dito sa lugar na to. Nako, traffic. So, isang oras at 23 minutes pa. 1 hour and 23 minutes. So that means mga 9:30 ako makakarating doon. Saktong-sakto makakapagpahinga ng konti. Pahipak-hipak muna tayo doon bago tayo pumasok ng DFA. Ay nako, hipak na nga ako eh. Ng kamote yan. Siguro magkakapi ako 15 minutes or 20 minutes then larga. Makakita lang tayo rito ng coffee shop and then proceed riding to Lucena. Traffic ang init. Stoplight pala yung dahilan ng traffic. Siguro tagal lang yung stop doon. Lang luluwag eh. Tapos pag magta-traffic na naman banda ron, siguro may stoplight o rin. Merging doon. Paglampas doon, medyo maluwag na ulit. Tayo na magandang kapihan. Putang inang right to. Puro kape ang hinahanap. Sorry na guys, at ako wala pang gaanong katulugan. I only have 3 hours of sleep. Tapos nagbiyahe tayo. So bakit nga ba nag-renew ng passport tayo? Si Moto Macho, ba't ba kailangan ko mag-renew ng passport? Kasi magkaroon ako ng opportunity going to Korea. And maigi na yung ready tayo. Alright, so traffic na naman dito. Blue light, then magkakaroon ng red tone. Okay, so hinanapan tayo ni Google Maps ng easiest way going to Lucena. Siguro hindi ito dinadaanan mga bus. So ito, 1 hour and 15 minutes na lang tayo bigla kanina. 1 hour and 30 minutes ata. Ano yung magic? 15 minutes yung nang-cut. Ako pala mga photocopy yung yung data passport, yung data page ng passport ko at baka kahingin. Parang hindi naman mabilis ang daan. Hindi naman mabilis ang biyahe dito sa lugar na to parang masikip na residential area to hindi tayo pwedeng pag-skate. Baka nga nabubuisit na sila sa ingay na tambucho ko Konti na lang. After nito isang oras, mabilis na yun. Mabilis na yun. Malis na yun, nandun na tayo. Mahigit ang past 9 nga, nandun na tayo. Doon na siguro tayo makakapagkape nito. Wala tayo nakapag stop photo dito. Ako, Bisaya, party list. Parang hindi magandang Bagay, haba-haba nitong Rise at All. Hindi ko alam kung ilang oras ang magiging output ng vlog nito. Hindi ko nga tinutuloy-tuloy ang pagpe-play para hindi ako mahirapan paghahanap ng mga dead air. Kasi pagka nag-e-edit yung mga motovlogger, inaalis namin yung mga dead air. Sabihin, yung mga hindi kami nagsasalita, alisin namin yun kasi boring yun Hindi naman gustong panoorin yun, di ba? Maliban na lang kung gagawin namin montage or maganda talaga yung view. Hindi namin aalisin yun. Tulad dito, may ganda yung lugar na to. Lamig dito guys, medyo mataas na yung araw. It's almost 8. Lamig, hindi ko lang alam kapag kahali na. Palamig dito sa lugar na to. Ang bango, may bango. May mga tampok na tayo pa yun. Ang bango dito, ang presko ng hang. Wow, fresh air. Wow, guys. Ganito yung gusto kong lugar na matira pagka tumanda na ako, nauugot-ugotin. Yung bukid. Sana makabili kami ng lupa sa bukid. Ayun, may kasa pala yung kala ko kapihan. Nawala tuloy ako. Yung ganito, sarap. Tapos yung may internet pa rin. Makakapag-online ka pa rin. Diba? Sarap nun. Tapos magtatanim ka na lang ng kakainin mo. Hindi mo na problemahin yung pagbili ng ulam. Tapos puro gulay pa. Fresh lahat yung kakainin mo. Wow. Ay, nako. Yun ang mga ganyang bahay kayo resort. Ganda ng lugar na to. Provincia. Holy shit. Hindi ko napansin yung gulong. Ano ba to? Bundok? Medyo rito. Oy, kuya.
Kala mo, bubunggo pa ako. Sabi ng aking misis, pagka may tulay, kasi ka lang 3 times. I don't know why. Parang tabi-tabi po ata. Ano ba ito lugar na to? Welcome, Barangay San Joaquin, San Pablo City. Okay. Kakaliwa tayo rito. Ano ba to? Main road? Binalik tayo sa main road, tol. Okay. We're now back to the main road. At sana makakuha tayo ng, makakita tayo ng kapihan dito. Ganda ng lugar na to, guys. Oh, daming puno. Kabila, gubat din. Tapos sa gitna may aso. Di ba ang ganda? Yan ang mga matatapang na aso. Hindi yung kahol ng kahol. Yung mga asong humihiga sa kalsada, matapang yan. Hindi natatakot mamatay. Yung mga aso yung kahol ng kahol, wala yan sa mga yan humihiga sa kalsada. Yan ang pinakamatatapang na aso. Humihiga sa kalsada, walang pakialam kung masagasaan. Gitna pa, ito, medyo demure pa yun eh. Nasa gilid lang eh. Yung nasa gitna, yun ang tunay na matapang. Doon ka matakot. Ang ganda oh. Anong punto kaya yun? Dahil magandang lugar na to, gagawin natin tong montage. Papa, pahinga ka muna. Ako nang la chara. Wala na. Puro kabukira na. Ganda kanina eh. Diba? Nakakaano na tayo pa main road na to. Hindi pala main road yun. Uy, puta, ano to? Pahoy lang pala ginawa. Alright, labas tayo ulit ng main road oh. Pinapasok tayo doon kasi mas mabilis daw ang daan dito, which is nag-cut talaga ng mga 15 minutes yata yung na-cut. Well, let's go. Alam mo, hindi ko kaya i-arangkado. Arangkadahin natin yan. We're back to the main road. Main road. Sana at 1 hour point, makakita naman ako ng kapihan. Talagang inaantok ako. Nililibang ko lang sa kakadaldal sa inyo mga tol. Oh yeah! Ay lang, Balanga. Nasa Balanga na tayo. I don't know if it's Laguna or Batangas. Balanga, Batangas. Parang Batangas na ito, ano? Balanga. I don't know. Hindi ko alam kung paano i-pronounce yan. But, dito na tayo. 1 hour and 5 minutes. Nasa Lucena na tayo. Doon mismo sa DFA Lucena. Maghanap tayo rin na pwedeng may pasalubong sa ating chikiting at sa aking kumante. Traffic na naman. Dito lang ata. Pero maluwag na ron. Ilang oras na ako nakafasting ata. Nagpa-fasting ako eh. Ang huling kain ko is parang alas 10 yata ng gabi. So mahigit 20 hours na akong hindi kumakain. Oy. Uy. Di uso ang Starbucks dito. Hindi yata pupuntahan. Pero siguro pupuntahan din kung maganda yung view. Kumbaga view yung ibenta ko. Puntahan ng mga motorista, ng mga gustong stop over, yung mga sumasakit na puwet katulad ko. Sakit na ng puwet ko eh, kamote. Maganda ako, balik na ako. Tumay lang malayo na, tsaka nagsawa eh. Refill na. Emerge. Sakit akong arko dun eh. Hindi natin ko alam kung ano saan to. Anong arko to? Alright, Province of Quezon, yo! We are the Province of Quezon! Welcome to Province of Quezon! Nandito na tayo. Kaya pala medyo may konting liwanag ng ating oras papunta ng Lucena. Woohoo! Hindi na lang. Comelec checkpoint. Meron din sa aming Comelec checkpoint. Bigla na lang nagka-checkpoint eh. Ay, sikip. Baka mabangga tayo ng pas na yanyari tayo. Ito pala yung na magulong lugar. Ano to? Expressway? Ay, hindi. Highway. Siguro nga, no? Baka expressway to, no? Sana nga, no? Magkaroon na ng expressway. Dito yung pasok, Quezon Province. Napakagandang project niyan. Saludo ako sa gobyerno niyan pag nagawa nila yan. Ayokong overtake yun sa truck. Baka maging tayo eh. Longganisa eh. Blind spot yan. Laking blind spot niya, no? Kaya na yan. Yan. Pagka medyo alangan na paliko-liko na gano'n, wag mo overtake yan. Wag ka mag-overtake dyan sa mga truck na yan. Hindi ka nakikita yan. Tangin na, uuwi ka lang ganisa niyan. I can see the light of the Lucena Province. Lucena, Quezon. I-inventa na naman ako ng mga lugar. Ay, kapihan ba to? Lechon eh. Baliwag lechon. Marami pa tayong makikita dyan. Sunshine! Woo! Dolores, Quezon. Yan, papunta ron, Lucena. Sarap! Ang lamig! Napapasigaw ako sa lamig. Puro Jollibee nakikita ko, gusto ko magkape. Minomonopolize na ng Jollibee yung buong Pilipinas. Kahit sa probinsya ka pumunta, may Jollibee eh. Uy, let's go. Mapapatili ka talaga pag may biglang truck na gano'n eh. Ay, mali. Dapat pala dun tayo. Dapat tayo. Magkapihan din. Ayun oh. What's this? Kapihan kaya to? Eatery eh. Pinulot lang kita sa lusak. Dito siya pinulot. Dito na tayo sa Candelaria, Quezon. Ilang bayan na lang. Malapit na tayo sa Lucena. Kasi nung nagpupunta ako dati sa Quezon Province, hindi ka naman sila sa ulo yung mga dinadaanan. Ayan o, Candelaria Extension Office. At FYI, wala pa rin po tayong nakikitang kapihan. Siguro dahil masyado tayong mabilis sa pagdadrive and hindi natin napapansin na may nadadaanan na pala tayo ng mga malulupit na kapihan dito sa lugar na to. Babalik ako rito. So next time guys, turo nyo nga kung saan yung magandang puntahan dito. Kasi kukunin ko yung pagka I don't think na makukuha ko yung passport ko, marirelease ko yung passport ko. So kailangan ko siya balikan after few days.
Anong lugar to? Barangay Basinsur. Crispy Villa. Alright, so in 45 minutes, nasa Lucena na tayo. Makakapagpahinga-pahinga. Hindi man lang ako nakapag-stop over o kahit saan man lang dyan, no? Grabe. Pero sakto. Sakto yung bilang, mga 9 p.m. 9 p.m. 9 a.m. Past 9, siguro nasa Lucena na. Which is tama naman, 8:22 na, 44 minutes. Ayon sa mapa, syempre, mas mabilis pa tayo dyan. Nakamotor lang tayo. 9 a.m. nandun na tayo. Kitang motor ito dito. Walang patas-patas trapiko dito sa Lucena, sa Quezon. No helmet, no problem. No paki sila. Ano, mas pa yan kahit walang helmet. Hopefully hindi sila ma-accidente kasi ganyan kabilis, ma-accidente ka. Nako, sabi ko sa'yo, swerte na lang sa'yo pag makakilos ka pa ng mahusay. So may nakikita naman akong arko dun taba diretso. Hindi ko alam kung ano na to. So malalaman natin kung anong kasunod ng Candelaria. Welcome! Welcome! Municipality of nasa Candelaria pa rin tayo. So ano yun? Municipal Hall? Ay, parang dito namin nabenta yun. Dito nga yun. Candelaria pala yun. Ito yun Naalala ko yung Jollibee. Diyan kami nagkita. Kung binentahan ko nung tapos ito yung Macheta Inn. Dito pala yun. Okay. Alright, kala ko naman. Nakalampas na tayo na ibang bayan. Candelaria pa rin pala tayo. Napakalaki ng Quezon Province, no? Kaya ito ang pinakamalaking probinsya sa sa Pilipinas eh. Hindi ako nagkakamali. Ito ang pinakamalaking probinsya, ang Quezon Province. Ang laki nito. Bago mo matapos ang isang buong Quezon sa biyahe, abot yata ng almost more than 8 hours. Ito na naman si Kuya. Kuya kitang motor. Grabe yung pagka-lowered ng motor niya. Anong helmet? Walang helmet dito sa Quezon Province. Hindi uso yan dito, guys. Checkpoint, no problem. No helmet kami. Kailangan dito wala kang helmet. Pag checkpoint ka, pag naka-helmet ka, ticket ka. May latik. Alam nyo ba yung latik yung nilalagay sa big? Uy, ano kaya yun? Siguro na to ng mga rito, Copra. Ano bang copy yan dyan? Stop over ako. Kung makakita talaga ako ng coffee shop. Pero wala akong makita, putang ina. Layo na narating ko. Wala pa rin akong makita coffee shop. Love you. So 26 minutes na lang nandun na tayo sa Lucena. Sa Pacific Mall ng Lucena. Kasi nandun ang DFA. Hindi natin nirinig yung ating passport. Oh shit, kailangan ko pala makahanap ng photocopy machines. Kaya rito meron. Hindi ko man lang na photocopy yung... Meron kaming printing dun sa gym. Hindi ko pa pina-photocopy. Kakainis. Ano ba ka dito meron? School supplies. Madali. Ang cute Ayun, cafe and grill. Utang inasarado rin. Sobrang aga ko ba? Napamura Umabot na ako ng doon sa pupunta ako wala ako nakita coffee shop. Ganito talaga pag hindi ka gaanong gala Hindi mo alam kung saan ka pupunta Siguro yung mga lugar dito na pwede mong kainan or pagkapihan, mga nakatangak. Yung talagang dapat alam mong puntahan. Talagang sasadyain. Okay guys, 20 minutes na lang. Doon na tayo sa may Pacific Mall. Kala ko itong klase dahan at mukha siyang bypass road. May pusang nadurog. Kawawa naman. Nako. Sabi ko na nga ba doon na ako makakapag-coffee Hindi mo talaga alam yung lugar, yung daan na tatahakin mo. Doon ka na makakahanap ng mga kakainan mo or pagkakapihan mo dun sa kung saan yung destination mo. Hipak na rin ako. Nauuhaw na rin ako. Wala akong tubig. May tubig nga pala ako dito sa... And this is great. Here's my number. Ganda na to. Alam ka, specific carry. Nabilis ka na. Okay, so I think... Lucena na nga pala to. Nakarating na tayo ng Lucena. Hindi mo lang tayo nakahanap ng coffee shop. Walang yan. Makakaharap din. Ganda na ng Lucena. Dito tayo. Lucena proper to yung lugar na yun. Sarati mga kapihan siguro kasi ang aga ko. Kaya wala akong makita na bukas na kapihan. Bango rito, abay latik. Pero gusto ko rin kumain ng biko na maraming latik. 10 minutes na lang nandun na tayo. Okay, andito na tayo sa 3 minutes. Malapit na. Tumigil lang ako kasi na-distract ako dun sa may dinampot ako na bakal nakakalat sa kalsada. Tinabi ko. Baka aksidente. Pagdampot ko puta puro langis. Tumigil muna ako rito sa sa station para maghugas. Lumampas pa ako sa turn. Hindi na ako nakabili ng hotel lodging house. Ang ganda nangingisda. Alright, so tapos na ako. Napagod ako, tangina. Pagod ako mga tol. Tangina. 2 oras. Almost 3 hours pabalik. Holy shit. Ito ba? Okay. Let's go guys. Pwede naman ako palis, tsaka pauunan. Tangina naman Kaswerte-swerte naman talaga ng buhay na ito. Subang exit na ito. Nako, ngayon pa talaga ako inabutan ng ulan. Okay, you're leaving Lucena City raw. Goodbye Lucena, sumakit ang ulo ko sa DFA niyo. Nako. Hirap talaga pagka kukuha ka ng mga legal documents. Nakakapagod. Sana makaisip yung gobyerno na hindi mo na kailangan mag-personal appearance.
Puro technology na ngayon. Ay, makit ang ulo ko. Tingnan nyo yan, no? 2 hours and 48 minutes. My God. Almost 3 hours ako magdadrive. Kung kailan pa alis, saka pa uulan. Kanina, napakainit. As in talagang namamaso ang init. Ay, ganda guys, oh. Ano ba bundok yan? Nabutan pa ako ng ulan eh. Lang yan. Ay, nagka medyo uminit. Ubarin ko dito ang kapote ko. Let's go. Tignan nyo ba yan? Ganda, oh. Ooh, past lives gonna be Hindi ko alam yung lyrics. Ano na to? Ito na yung pabalik ng norte. Okay. Kasi takalsada to, oh. Delikado yan, oh. Hirap yung nakita. Pag doon ka makita sa malalim na yun, putang na siguradong semplang pa. Alright. Dito tayo sa may, ano ba lugar to? Santo Tomas na yata ito. Santo Tomas, Batangas. At ako, pagod ako. 47 minutes pa bago tayo makauwi. So, mabilis lang naman yung proseso ng pag mag-apply ka ng passport. So, make sure na kukuha ka muna ng appointment online sa website ng DFA. Search mo lang yon, passport renewal or passport application online. Lalabas na yon sa unang-unang search nga yun sa Google. Excuse me. Tapos, secure ka na ng slot. Hindi mo masisiguro dun sa branch na malapit sa'yo na makakakuha ka ng maagang slot. Kaya ako, sa Lucena ako kumuha kasi yung sa malapit sa bahay namin, napakatagal pa nung schedule. Kaya nag-schedule ako dito sa may Lucena na. Tapos, pwede ka na magbayad din online. Maraming mga outlet or maraming way para magbayad. Pwedeng GCash, pwedeng Paymaya, Bayad Center. Makikita mo naman yun doon. And make sure na kung bago yung passport mo, you need to make sure na meron kang PSA, isang valid ID, dalawang valid ID pala, sorry. PSA, dalawang valid ID, application form mo na send sa email mo, pati yung resibo. Ngayon, kung renewal ka naman and wala kang babaguhin sa pangalan mo, tulad ng sinabi natin kanina, wala kang babaguhin na kahit ano sa pangalan mo, dali mo lang yung passport mo and then i-xerox mo yung data page ng passport mo, yung may mukha mo doon sa loob, pang unang page yata yun. Make sure na i-xerox photocopy mo, 2 copy. Siya nga pala, yung e-receipt nyo, yung electronic receipt nyo, i-make sure nyo na, please make sure na i-print nyo siya ng twice kasi dalawa ang kukunin sa inyo, sorry. Yung isa is for their copy and then yung isa tatatak nila kung kailan yung release. Lalagyan nila yun ng date and tatak kung kailan yung release ng passport mo. So make sure na mag-print ka ng 2 nun. Para sure, mag-print ka na ng 3 lahat, tagtatatlo. At least, maigi na sobra kaysa kulang. Merong mga DFA na walang photocopy outlet. So make sure na kumpleto na yung mga requirements mo. And then pag nandun ka na, mabilis lang naman. Hindi ako inabot ng 1 oras. Maaga lang talaga ako nagpunta ron kasi ayokong mapahuli. Mas maigi na yung maaga kaysa malate ka. So pagpasok ko sa loob mismo ng opisina, processing, tapos na. Ganun lang kabilis. Kung marami, tsaka okay naman yung appointment, hindi ganun ka toxic yung dami ng tao. Talagang sa appointment, sinakto lang nila doon sa 1 oras na yon kung ilan yung kaya nila, which is tama naman para hindi nagkakagulo yung mga tao. And hindi ko alam sa ibang DFA kung meron silang courier o yung meron sila doong pwesto para sa courier kung ayaw mo nang balikan kasi hindi agad marirelease, hindi siya marirelease agad, babalikan mo siya. Kung gusto mo na ipa-LB, pumunta ka ron sa courier section and then magbabayad ka lang ng delivery fee. Iwan mo yung kopya nung isang i-receipt na sinasabi ko. Iwan mo sa kanila, lagay mo yung address mo, then bayad ka ng delivery fee, 150 pesos. Depende siguro sa layo kung saan, pero 150 pesos nakita ko pare-parehas eh. Tinanong ko kung meron ba kayong express? Wala, talagang normal delivery. And then take note, kapag pina-LBC nyo siya, kung anong araw yung release ng passport nyo na nakalagay dun sa e-receipt nyo, plus 7 days siya. Yan ang sabi ng LB, plus 7 days. Kaya nagtanong ako kung pwede siyang i-express, wala daw silang express. Kaya lungkot. So dito na tayo sa what the hell is this place? Ito yung SS, Santo Tomas na pala tayo. Konti na lang at makakauwi na. Pagod ako dun. Nung napatigil-tigil dun, medyo napahinga. Sarap. 11% na lang yung yung baterya ko. Pagpasok naman na express, alam ko na, wag lang ako malobati ko sa ulo to eh. Hindi ko alam kung dire-diretso na lang to. Alright, so nandito na tayo sa SLEX and namatay na yung cellphone ko pero nagsasalita pa rin. Ay nako,
Napagod ako pag-asikaso ng passport. Alright, so maraming salamat sa panonood at samahan niyo ka nakasubscribe. Do not forget to subscribe, like, and maraming salamat po ang mga hindi mag-subscribe. May tayo na press. Hanggang sa muli, ito po ang ito. Ito, Auto Macho. Hanggang sa muli guys, bye.